Maalam na pagbati Pilipinas. Ngayong may napagkasundoan ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, bubuksan na muli ang Strait of Hormuz para madaanan ng commercial vessels. Dahil dyan, this is it ang marami. Ngayong may peace deal na. Finally, mababawasan na ba ang presyo ng langis? Pero ano itong sinasabi ng Department of Energy na aabot pa ng 1 taon bago bumalik sa dati ang presyo ng langis? Na para bang inunahan pa ng ahensya ang oil companies na magsabing, "Hey, huwag kayong umasang may rollback ha." Ikinababahala ito ng ibon dahil tila binibigyang katwiran pa ng pamahalaan ang pananatiling na mataas na oil prices. Pero teka, bakit parang walang pagmamadali na ibaba ang presyo ng langis? Walang urgency sa gobyerno na pababain ng buong buo yung presyo ng produktong petrolyo. Kasi una, pagsuportahan sa tubo ng mga malalaking kumpanya sa langis. Ikalawa, pagsuportahan sa kita ng gobyerno na nagpapato ng VAT sa produktong petrolyo. It's all about the money nga naman para sa oil companies at sa pamahalaan. Sa tansya ng ibon, 47 billion pesos sa kabuuan o 1.5 billion pesos kada araw ang nadagdag sa kita ng mga kumpanya ng langis para lang sa buwan ng Marso. Paldong-paldo rin ng gobyerno sa koleksyon nitong excise tax at value-added tax sa langis. 11 to 13 billion pesos kada buwan ang nakokolekta ng pamahalaan mula sa VAT ayon sa ibon. Dagdag nga naman ito sa kita ng pamahalaan para sa mga nawalang revenue nito sa budget. Kung ganyan na kumikita ng bilyon-bilyon ng mga kumpanya at pamahalaan, bakit nga naman nila mamadaling ibaba ang oil prices? Diin ng grupo, maraming magagawa ang pamahalaan para ma-regulate ang presyo ng langis at batayang bilihin. Kung gugustuhin niya, pwede naman niya pababain kaagad. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng emergency powers para rendahan yung tubo ng mga malalaking kumpanya. Sa ilalim ng emergency powers at kahit mismo sa oil deregulation law, kaya ng Pangulo ang magpatupad ng price freeze, kontrolin ang pagpapatakbo ng oil companies, kabilang ang pagpepresyo sa langis, at of course, tanggalin ang excise at VAT sa oil products. Pero sadly, hindi niya pa ito ginagawa. Ano ba ang tingin ng ating mga kababayan tungkol dito? Marcos, ang una niya sanang ayusin yung mga problema ng bansa para bumaba lahat ng mga bilihin dito or para nasa kanya kasi lahat ng dikte. Kaya siya lang naman ang talagang sinusunod ng mga tao rito, ng mga lahat ng sangay ng gobyerno. Kaya wala siyang gagawin hakbangala. Patuloy pa rin yung ganitong sitwasyon ng Pilipinas. Tama, di ba? Kaya naman sabi ng grupo, dapat singilin ng taong bayan ang kapabayaan ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis. Kahit na may peace deal na ngayon, huwag natin kakalimutan, walang ginawa ang pamahalaan nito nakarang 3 buwan para rendahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa lokal na pamilihan. Ang gusto ng Marcos administration ngayon, kalimutan natin yung kababayaan niya, move on, move forward. Hindi yun pwede kasi pinabayaan nyo kami ng 3 buwan. Hindi namin kakalimutan yung paghihirap na yan, nasimot ang aming anuman na ipon sa 3 buwan na yan na hindi nagbigay ng sapat na ayuda o suporta yung gobyerno. Kaya hindi dapat natin tantanan yung gobyerno. May problema pa rin talaga. Kaya dapat tuloy-tuloy yung pag-iingay natin at pag-demand sa gobyerno. Umaksyon naman sila. Sa huli, ayon sa ibon, pinatunayan lang ng krisis sa West Asia kung gaano kaimportante ang papel ng pamahalaan para makailam sa isang napakasensitibong industriya gaya ng langis. Hindi umano ito dapat ipaubaya sa oil companies. Ayon kasi sa grupo, di malayong samantalahin nila ang krisis para lalong pumaldo sa tubo. Napakahalaga ng krisis na ito para ipakita na may malaking problema dun sa sistema ng deregulated oil industry. Overpriced pa rin ang langis, may monopoly profits pa rin yung mga kumpanya, at pinapabayaan pa rin tayo ng gobyerno. Dapat i-nationalize ang oil industry, dapat may higit na pakikialam sa isang demokratiko at responsableng paraan ang gobyerno sa pagpapatakbo ng industriya ng langis.